Naitala nitong Marso ang pinakamabilis na inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa loob ng halos 2 taon. Ayon sa datos ng PSA, umabot sa 4.1% ang inflation noong nagdaang buwan. Mas mabilis yan kumpara sa 2.4% na naitala noong Pebrero at lagpas sa 2 hanggang 4% target range ng Bangko Sentral. Ito na rin ang pinakamabilis na inflation mula nang makapagtala ng 4.4% noong July 2024. Bumilis ang inflation dahil sa pagsirit ng presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East. Dahil sa mahal ng gasolina, tumaas ang gastusin sa transportasyon, kuryente at pagkain. Kasabay naman po ng inflation, humina din ang purchasing power ng piso. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang halaga po ng piso noong 2018 ay bumaba sa 75 sentimos o 75 centavos na lamang noong nagdaang buwan. Ang ibig sabihin, mas kakaunti na lang ang nabibili ng mga Pinoy sa halagang 1,000 piso sa ngayon kumpara sa mabibili sa parehong halaga noong taong 2018. Paliwanag po ni National Statistician Dennis Mapa, kapag patuloy ang inflation o pagtaas po ng presyo ng bilihin at serbisyo, humihina naman ang purchasing power ng mga Pinoy at tinatayang magpapatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan. Napipilitan na raw ang maraming magsasaka sa Benguet na hayaang malanta ang kanilang pananim sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Ayon sa isang magsasaka, mas malaki pa raw kasi ang lugi nila kung mag-aani pa sila dahil sa gastusin sa labor, transportation at pagbabalot ng kanilang produkto. Ayon din sa vegetable trader sa La Trinidad, lalo lang daw nawalan ng gana ang mga magsasaka dahil nabawasan ng mga buyer na bumabiyahe para bumili ng kanilang ani. Hindi rin daw nakatulong na tumataas ang kailangan nilang gastusin sa pagtatanim habang patuloy na bumababa ang farm gate price. Sisimula naman ng DA ngayong buwan ang pamamahagi po ng fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng ahensya na lagpas po 14,000 mga magbubukid ang makatatanggap ng 5,000 pisong subsidiya. Mayroon namang higit 15,000 mga mangingisdang makatatanggap ng 3,000 pisong subsidiya. Mula daw po yan sa 100 milyong pisong pondo sa ilalim po ng General Appropriations Act. Isang bigayan lamang daw ang subsidiya. Pero mayroon pa raw 10 bilyong pisong presidential assistance to farmers and fishermen. Sa ilalim po nito, higit 4 na milyong mga mangingisda at magsasaka ang makatatanggap ng higit 2,300 piso. Hiniling na rin daw ng Department of Agriculture na mailabas po ang 7 bilyong pisong Rice Farmers Financial Assistance. Sa ilalim naman po yan ng RCEP. Inaasahang may papasok na 700,000 barrel ng diesel sa bansa ngayong buwan. Ayon sa Department of Energy, 3 batch daw ng tig 3,000 barrel ang darating sa bansa. Sa Biyernes, inaasahang papasok ang unang shipment. Inaasahang darating ang natitirang shipment sa susunod na 2 linggo. Oras na matanggap na ng Pilipinas ang supply na ito, lalawakan daw ng gobyerno ang mga pinaguhugutan nito ng supply ng langis. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.